Dalawang lalaki ang lumapit. Isang lalaki na may masayang ngiti ang nauna. Isang lalaki naman na may matalas na tingin ang nasa likuran. Si Shen Yusu, ay napasandal sa baba, naiinis, Tunay nga, sa itsura pa lang, makikita na. Hindi sila mabubuting tao. Nakakainis. Si Miss Shen Yusu ay labis na nainis. Nagngingit-ngit siya, halatang galit na galit. Ngunit kailangan pa ring magmasid. Pagkatapos ay sinabi niya sa sarili, pigilan mo. Kailangan kong pigilan ang sarili ko. Walang magawa si Luli, tiningnan si Shen Yusu at sinabi, wala nang ibang paraan. Pumitik si Luli, isang liwanag ang biglang sumilay. Ang relo ay kumislap. Ang paglalakbay sa hinaharap ni Tesla ay binuksan. Nakipagkita si Tesla sa dalawang negosyante. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ni Attorney Samuel. Si Attorney Samuel ay ngumiti ng mahiwaga. Pagkatapos ng talakayan sa pagitan ng mga mangangalakal. Pati na rin ang pagyayabang sa mga tagumpay na puno ng potensyal. Na magdudulot ng malaking kita. Sa wakas, sa isang tindahan na may singboard na Tesla Electric Light Manufacturing, nagpasya siyang magrehistro ng isang kumpanya na gumagawa ng mga RC lamp sa ilalim ng kanyang pangalan. Habang si Tesla ay puno ng pag-asang nakatingin sa kanyang tindahan. Ngunit hindi niya inaasahan ang kanyang kumpanya sa ilalim ng pamamahala ng dalawang ordinaryong negosyante ay hindi inaasahang mabilis na nalugi. Si Tesla ay ganap na gumuho. Ang mga patent ni Tesla ay hindi nagamit. Naloko pa siya. Sa huli nang wala nang mapuntahan. Maaari na lang siyang magtrabaho sa paghukay ng kanal. Isang araw kumikita siya ng $2. Ngunit hintayin mo, Zaorui, Chipigaitang Zaorui. Ang lugar kung saan siya nagtatrabaho ay ang mismong kanal kung saan inilalagay ng Edison Electric Company ang mga kable ng kuryente. Narinig ito ni Shen Yusu at natarantang sinabi, Diyos ko! Isang grupo ng mga manggagawa na may hawak na mga kasangkapan ang dumaan. Sa harap niya, umiti ng may pangmamaliit at panunuya. Ano na? Ang pagkain sa kanal. Mas masarap kaysa sandwich sa opisina. Hindi ba? Ha. Mahigpit niyang niyakap ang kahon ng pagkain sa kanyang mga kamay. Ang mukha ay maputla at malungkot, hindi makasagot ni isang salita. Bigla, noong mga sandaling iyon, nagulat siya. Tila may naramdaman siyang pamilyar. Nanlaki ang mga mata sa pagkamangha. Ang pakiramdam na ito parang naranasan ko na. Katatapos lang niyang isipin ito, sumulyap siya sa langit. Isang pamilyar na anyo ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Na ikinagulat niya. Tiningnan ni Tesla ang anino na lumulutang sa langit. Hindi malinaw ang mukha ng itim na aninong iyon. Nakilala lang niya na isa itong napakagandang lalaki. Si Amy at Tesla ay hindi makapaniwala at hindi maalis ang tingin. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa aninong iyon. Iyon pala ay si Luli. Tumingin siya sa ibaba at mumiti, sinabi. Matagal na tayong hindi nagkikita, Tesla. Si Tesla ay nagulat at nag-aalinlangan na nagtanong, Boss. Boss Lu. Tiningnan ni Tesla si Luli at nag-aalangang sinabi. Ang mukha mo, Mumiti si Luli, naghihintay sa kanyang tanong. Bumaba sina Luli at Shen Yusu. Sa lupa, isang malakas na tunog ang narinig. Dalawang kamay niya ang nakasuksok sa bulsa, mukhang napaka-cool. Tila naintindihan ni Luli at ipinagpatuloy ang sinasabi ni Tesla. Bata pa rin, hindi ba? Ngumiti si Shen Yusu. Mabilis na sinabi ni Luli. Kung gayon, hayaan mong ipakilala ko. Ang isa ko pang katauhan. Nagtatakang naisip ni Tesla, ibang katauhan. Hinawakan ni Luli ang kurbata at matatag na ipinakilala. Ang totoo. Ako ay isang time-traveling merchant, mangangalakal na naglalakbay sa oras. Binitiwan niya ang relo at hinawakan ang pilak na kadena, sinabi. Para bumili at magbenta ng oras. Itinaas ni Luli ang relo sa tapat ng kanyang mukha, sinabi. Ang pagpunta ko rito ay para pumili ng mga talento. Hindi talaga naintindihan ni Tesla at inulit, time. Merchant. Ang tingin ni Luli ay tiyak, iniunat ang kamay patungo sa kanya at nagsalita. At ikaw ang pinakamagaling na talentong hinahanap ko. Hindi makapaniwala si Tesla at nag-aalinlang ang nagtanong, talento. Ako. Pagkatapos ay tiningnan niya ang sarili na parang kinukumpirma ang sinabi ni Luli.
Nakasuot siya ng damit pang manggagawa at puno na ng putik. Hindi makapaniwala si Tesla at nagtanong. Isang talento. Na ganito ka puno ng putik. Hindi maintindihan ni Luli at may panghihinayang na nagpatuloy. Malinaw na nagbigay na ako ng suhestyon sa iyo. Maaari kang pumunta sa Westinghouse para magtrabaho. Pero bakit hindi ka pumunta? Nagulat si Tesla, ang dyaryong iyon ikaw ang nagbigay. Palagi mo pa rin akong tea. Medyo napatigil si Tesla, tiningnan si Luli at nagpatuloy. Inaalala, hindi ba? Walang anumang pag-asa si Tesla na nagbahagi kay Luli. Inaamin kong ang talento ko ay walang kwenta sa mata ng mga dakilang inventor. Nagpatuloy siya ng may panunuya sa sarili. Ang mga ideya ko ay itinuturing na walang katuturan. Nadismaya si Tesla, mabigat ang mukha, nagpatuloy. Ayoko na talagang makakita pa ng pangalawang Edison. At tumawa si Tesla sa sarili, sinabi. Kaya naisip ko, kung nasa akin ang desisyon, hindi kaya't lahat ng problema ay malulutas na. Kaya nagpa siya akong magnegosyo ng mag-isa. Walang magawa si Tesla na ibinahagi ang buong mahirap niyang paglalakbay. Pero ang resulta, nakita niyo na. Tahimik na tiningnan ni Luli at Shen Yusu si Tesla. Ngayon, si Tesla ay ganap ng walang pag-asa at ipinahayag ang lahat ng kanyang paghihirap. Marahil, hindi talaga ako bagay para gawin ito. Ang hinaharap ko. Nakakabahala, hahaha. Ienwe, sagot ni Luli kay Tesla. May ilang tao na hindi kailangang mag-alala para sa hinaharap. Itinaas ni Tesla ang ulo at tiningnan si Luli, nagtatakang nagtanong. Hinaharap. Ano ba talaga ang sinasabi mo? Iniunat ni Luli ang isang braso patungo kay Tesla, sinabi. Halika. Tingnan mo, malalaman mo. Tiningnan ni Tesla ang kamay ni Luli na parang nagtatanong sa sarili. Matatag na tiningnan ni Luli si Tesla at sinabi. Manalig ka sa akin. Ang kamay ni Luli ay tila naglabas ng isang nakasisilaw na liwanag. Magiging interesado ka. Tahimik na tiningnan ni Tesla ang kamay na iyon, walang sinasabi. Pagkatapos, bigla siyang nagpasya. Ang tingin ay matatag na nakatuon sa harapan. Ang kanyang maruming mga kamay na puno ng putik ay hinawakan ang pino at malinis na kamay ni Luli. Ngumiti si Luli. Ang relo ay kumislap. Nagulat si Tesla. Naramdaman niya ang pagbabago sa paligid niya. Si Tesla ay naramdaman na parang nahuhulog siya sa isang lugar ng liwanag. Nakulay dilaw. Gusto niyang subukang tingnan ang dilaw na bilog na iyon. Ngunit dahil sa sobrang silaw ng liwanag, maaari lang siyang pumikit. Na parang may naramdaman. Iminulat ni Tesla ang kanyang mga mata. Si Luli ay nakatayo sa likuran ni Tesla. Natulala siya habang tinitingnan ang tanawin sa harap niya, sinabi, ito ay di. Sa harap ni Tesla ay mga matataas na gusali. Isang malaking eroplano ang lumilipad sa maaliwalas na kalangitan. Nataranta si Tesla at sumigaw, Diyos ko. Mahinahong isinuksok ni Luli ang dalawang kamay sa bulsa at sinabi kay Tesla. Maaari kitang bigyan ng ilang mungkahi. Tungkol sa iyong mga tagumpay sa hinaharap. Dahan-dahang inisa-isa ni Luli para sa kanya. Alternating current generator, makinang gumagawa ng kuryenteng paiba-iba ang direksyon. Radio system, sistema ng radyo. Lightning ball that transmits unlimited electrical energy, bolang kidlat na naglilipat ng walang limitasyong enerhiya ng kuryente. Natigilan si Tesla habang pinapakinggan si Luli na nag-iisa-isa. Turbine, signal amplifier, pampalakas ng signal. Si Amy, Tesla ay mekanikal na lumingon at nagtanong, Ginoo. Hindi kaya't ang mga bagay na ito. Tila naintindihan ni Luli kung ano ang gusto niyang itanong at mumiti, sumagot. Tama. Tesla. Tama ang iniisip mo. At si Tesla ay lumuha habang nakatingin sa kanyang mga kamay. Umiiyak na sinabi. Tama ako. Kung gayon, maaari rin akong hindi ako isang talunan. Hindi ako isang talunan. Nakita ni Luli si Tesla na ganito ka-emosyonal at nagbigay ng mungkahi. Ang pinakamahalagang bagay para sa iyo ngayon ay huwag sayangin ang iyong buhay dito. Isang mata ni Luli ang kumislap. Nagpatuloy pa rin siya sa pagsasalita. Sa halip, hanapin mo ang kalaban sa negosyo ng iyong dating amo para patunayan ang iyong sarili. May ilang pulang salita ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Tesla. Nakasulat dito, pangalan, Nikola Tesla edad, 23 taong gulang.
Natitirang buhay, 64 taon, 4 na buwan, 10 araw, 4 oras 7 minuto 3 sekundo. Tiningnan ni Luli si Tesla, sinabi. At mula ngayon, pupunta ako para anihin ang mga bunga. Sa likuran ni Luli ay lumitaw ang mukha ng isang sinaunang Romanong orasan. Sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang kasunduan. Nagsalita siya, nagtanong. Sumasang-ayon ka bang sumali sa aking organisasyon? Tungo sa isang mas maliwanag na hinaharap. Palawakin ang kaalaman tungkol sa mundong nilikha ng mga siyentipiko. Si Emile Tesla. Habang si Tesla ay nakatingin ng may tiyak na determinasyon kay Luli, nagsalita. Siyempre. Sumasang-ayon ako sa iyo. Pagkatapos sumali ni Tesla, mabilis na lumago ang kumpanya ni Westinghouse. Hindi lang nakamit ni Tesla ang mataas na pagkilala mula sa kanya, kundi kasama rin siyang nagsikap na paunlarin ang alternating current system. Nakamit ang maraming malalaking tagumpay. Mula roon, nagsimula ang digmaan ng mga kuryente. Sa kabilang banda, si Edison ay nakatayo sa gitna ng isang eksena para patunayan ang panganib ng alternating current. Nagsagawa si Edison ng ilang nakakatakot na eksperimento, kasama na ang pagkukuryente sa mga aso at pusa. Ang mahihinang aso at pusa ay hindi gumagalaw. Mga hayop sa bukid. Isang puting kabayo rin ang kinuryente at namimilipit. Kahit na isang tao, ang malalakas na lalaki, ay iginapos ang isang lalaki sa isang upuan. Hindi pa rin tumitigil doon. Tungkol dito, sina Tesla at Westinghouse ay hindi rin nagpakita ng kahinaan. Ang mga kumikinang na bumbilya ay nagbigay ng paraan para tumugon. Iyon ay ang pagbaba ng presyo ng halos kalahati. Ang mga paang humahakbang sa daan. Sa huli, ang mga ngalakal ay paulit-ulit. Ang mukha ni Luli ay hindi nagbago, bahagya lang siyang umisi. Kumikita pa rin ang pera. Hindi inaasahan ni Shen Yusu at sinabi, kung gayon. Ito ang huling dahilan kung bakit pinili natin ang alternating current. Hindi ko inaasahan. Kahit ang mga siyentipiko ay nagkakalkula nang ganito sa isa't isa. Si Luli, na laging nakakaunawa sa lahat ng bagay, ay nagsabi, sino ba ang hindi maaakit sa kita sa harap nila? Iyon ang kalikasan ng tao. Sa 1873 Chicago World's Fair, isang lalaki ang nakatayo at matamang nakatingin sa isang ilaw poste. 2 ilaw poste ang kumikinang. Mula sa labas, napakaganda nitong tingnan. Ang lalaking iyon pala ay si Edison. Si Edison ay nakatayo sa ilalim, nakatingala sa ilaw post, sinabi. Sa wakas, nahuli rin ang isang hakbang. Bigla, may boses na nagsalita, Jim Edison. Kumusta ka kamakailan? Ang nagsalita ay walang iba kundi si Tesla. Ngayon, matanda na siya. 2 kamay na nakasuksok sa bulsa ng Amerikana, nagtanong. Tungkol sa aming mga tagumpay, mayroon ka bang masasabi? Nang makita ni Tesla si Edison, naiinis siyang nagsalita, Jeffy. Naparito ka para magyabang ng tagumpay, hindi ba? Mabilis na sumagot si Tesla, hindi. Naparito ako para magsagawa ng demonstrasyon tungkol sa alternating current. Minamaliit ni Edison at nagbiro, talaga? Mukhang hindi sapat ang mga elepante sa zoo. Tila sumasang-ayon si Tesla sa opinyon ni Edison at tumango. Tango, sinabi, magandang ideya yan. Pero sa pagkakataong ito, hindi elepante ang gagamitin ko. At si Tesla, na may makahulugang tingin, ay nagsabi, tao. At sa huli, mabubuhay sila. Tahimik na tiningnan ni Edison si Tesla. Pagkatapos, tumingala si Edison sa langit. 2 kamay na nakapamaywang tumawa. Ha 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 ha. Isa talagang taong nagsasalita ng hindi nag-iisip. Payo ko. Gamitin mo na lang ang mga bilanggo. Tahimik na pinakinggan ni Tesla ang kanyang sinasabi. Malakas ang boses na sinabi. Mga hangal. Ang ginagawa niyo ay paghahanap ng kamatayan. Tila may narinig si Tesla at inulit. Paghahanap ng kamatayan ba? Kumpiyansang tiningnan ni Tesla si Edison at sinabi. Mayroon akong tulong mula sa mga Diyos. Kahit papaano, marahil mabubuhay ako hanggang 100 taong gulang. Dumaan si Tesla sa harap niya, sinabi, kailangan ko nang umalis. Pagkatapos ng 10 minuto, magsisimula na ang demonstrasyon. Bahagyang lumingon si Tesla at sinabi kay Edison. Huwag na huwag kang mahuhuli, Jim Edison.
Narinig ni Edison ang tono ni Tesla at tahimik na hindi nagsalita. Nagpatuloy pa rin si Tesla sa pagsasalita. Naglaan ako ng upuan para sa iyo sa unang hanay. Sa silid komperensya. Sa itaas ay may isang bolang bakal. Sa ibaba ay maingay na talakayan. Ang mga taong nakaupo sa mga upuan ay nagtatalakayan. Marahil ang mga taong iyon ay mga mananaliksik din ng kuryente. Sumulyap si Edison kay Westinghouse at sinabi, "Pinapanood mo lang siyang lutuin ang lahat ng tao ng ganyan? Hindi ka ba natatakot na madamay?" Si Westinghouse ay walang anumang takot. Siya'y labis na nasisiyahan at sinabi, "Haha. Napakakumpiyansa ng batang iyon. Alam nating pareho. Ang batang ito ay kakaiba." Mahinahong sinabi ni Westinghouse. Ang isang taong tulad niya, kung gusto niyang magpakamatay. Kahit ang langit ay hindi siya mapipigilan. Hehe, narinig ito ni Edison at nagulat. Isang tunog ng yapak ang narinig. Nataranta si Edison, naisip, hindi kaya't ang taong iyon ay ang bolang bakal ay kumikinang, lumilikha ng mga kislap ng kuryente. Si Tesla ay nakatayo sa ilalim ng bola, dalawang kamay na nakataas. Tiningnan ni Edison ang eksenang iyon, walang tigil sa pag-iisip. Gamit ang sarili niyang katawan. Isang asul na kislap ng kuryente ang lumabas. Ang kislap na iyon ay tumama ng diretso kay Tesla na nakatayo sa ilalim. Ang mga taong nakaupo sa mga upuan ay nagulat. Natigilan, nataranta, natakot, sumigaw, na nakuryente. Ngumiti si Tesla, nanginginig ang kanyang bigote. Pagkatapos, nahulog ang peking bigote. Sa totoo lang, iyon ay peking bigote. Ang mukha ni Tesla ay mapanganib at tiyak na sinabi. Ang alternating current ay hindi nakakatakot tulad ng sabi-sabi. Ang katotohanan ay ganap na kabaligtaran. Takot na sinabi ni Edison, Tesla. Si Tesla ay nakatayo sa gitna ng mga agos na kuryente na walang tigil na tumatama. Sinabi ang alternating current. Ang siyang hinaharap sa isang marangyang lungsod. Mga matataas na gusali. Ang bilog at maliwanag na buwan kasama ang langit na puno ng bituin. Napakaganda ng tanawin. Sa isang hotpot restaurant, sa mesa ay mga pagkaing nabawasan na. Si Peng Hao ay busog na busog, dumighay. Ang dalawang may-ari ng tindahan ay naiinis na nakatingin kay Peng Hao. Ang may-ari ng tindahan na may sigarilyo sa bibig ay medyo nag-aalala, sinabi. Ang batang ito mag-isa nang kumakain ng ilang oras na. Umaga pa lang, ganyan na ang tingin. Kung ganito, hindi pwede. Ang bibig ng may-ari ay may sigarilyo pa rin. Lumingon ang may-ari at sinabi, o kaya ngayong gabi, tayo. Lumingon ang may-ari sa matipunong babae. Sa tabi, nag-aalang ang sinabi. Palampasin na lang natin pwede ba, asawa? Ko. Ngumiti ang may-ari. Ngumiti rin ang babaeng may-ari at sumagot. Pagkatapos, napakatatag na sinabi ng babaeng may-ari ng tindahan. Hindi pwede. Walang magawa ang may-ari ang bibig. Ay dahil doon ay nahulog ang sigarilyo. Tiningnan ni Peng Hao ang kanyang relo, sinabi. Bakit hindi pa bumabalik si Ginoo? Nag-aalalang sinabi ni Peng Hao, hindi kaya't may nangyari na? Bigla, nakita ni Peng Hao na may isang anino na lumalapit. Ang babaeng may-ari ng tindahan ay naiinis na nagpamaywang, dalawang mata na nakatingin sa ibaba. Nagsalita si Peng Hao. Hoy, maliit na kaibigan. Ang kahihinatnan ng huling nagtangka. Sa pagkain ng Panginoon ay talagang kalunos-lunos. Narinig ito ni Peng Hao, pagod na napabuntong hininga. Isinuksok ni Peng Hao ang kamay sa bulsa, may kinuha. Mahinang sinabi, naiintindihan ko. Pero sa ngayon, hindi talaga ako makaalis. Tiningnan ng babaeng may-ari ng tindahan ang kamay ni Peng Hao. Hindi maintindihan, ha? Naglabas si Peng Hao ng isang bungkos ng pera at itinulak ito patungo sa babaeng may-ari, sinabi. Naghihintay ako ng tao. Pagpasensyahan mo na ako. Nagulat ang babaeng may-ari ng tindahan. Bigla, nagunat ang babaeng may-ari, huminga ng malalim mula sa ilong. Tumalikod ang babaeng may-ari ng tindahan kay Peng Hao, nag-pose. Isang kamay na nakataas ng diretso sa harapan. Isang kamay na naka-flex na parang ipinapakita ang matipunong kalamnan. Masayang sinabi ng babaeng may-ari, nakakaantig. Talagang nakakaantig. Ang tagal ko nang hindi nakakakita ng isang lalaking may isang salita. Tulad mo. Kaibigan. Ang tindahan namin ngayon ay bukas.
Para lang sa iyo, kaibigan. Walang masabi si Peng Hao sa eksenang ito. Isang kamay ng babaeng may-ari ang hawak ang bungkos ng pera. Isang kamay ang inilahad patungo kay Peng Hao, sinabi. Agad kong papalitan ng bagong mesa para sa iyo. Maghintay ka lang ng dahan-dahan, ha? Mahal kita, mua. Kasama ang isang utal na sagot ni Peng Hao, sa salamat. Hindi kumikibo si Peng Hao, naisip, phew. Nakakatakot na babae. Ang katawan ay parang pader. Ang tingin ni Peng Hao ay tumalim, naisip. Bagamat ang manatili rito ng isang buwan ay hindi problema. Ngunit masyadong matagal, hindi maiiwasang Itinaas ni Peng Hao ang kamay sa bibig, sinabi, o kayad. Nag-isip si Peng Hao. Tingnan mo, kumuha muna ako ng ilang plato ng pagkain ng hukbo. Kaya namang bayaran ng amo. Bigla, sa likuran ni Peng Hao ay may nagsalita. Hindi. Tumanggi ako. Nagulat si Peng Hao, takot na sinabi. Nagulat si Peng Hao nang makita sina Luli at Shen Yusu. Nabiglang lumitaw, medyo malakas ang boses, nautal na sinabi. Giginoo. Miss Lee. Nakabalik na kayo. Sina Luli at Shen Yusu ay may mukhang puno ng masamang hangarin. Sumulyap pababa kay Peng Hao. Mabilis na nag-utos si Luli. Huwag kang tumayo dyan na parang tulala. Mag-order na. Ha, sabi ni Peng Hao pagkatapos ay mabilis na sumagot. Opo. Opo. Sa labas, ang mga bumbilya ay nagsindi na. Sa mesa ay isang kumukulong hotpot. Ang dalawang sina Luli at Shen Yusu. Itinapon ang kanilang imahe at baliw na. Nagsusubo ng pagkain sa kanilang mga bibig. Walang masabi si Peng Hao sa eksenang iyon. Ang mga mata ay hindi kumukurap. Si Luli, na may pagkain pa sa bibig, ay nagsalita pa rin. Ano't parang nakakita ka ng halimaw? Namiss lang namin ang pagkain sa aming bayan. Si Shen Yusu, na may hawak pang chopsticks at mangkok. May luha na sa mukha, sinabi. Ang sarap ng hotpot. Huhuhu. Natauhan si Peng Hao, Dithi. Tulalang nagtanong si Peng Hao, sa nakikita ko. Kakaalis lang ninyong dalawa. Sa loob ng isang kainan lang. Bumisi si Luli, isang kainan. Mabilis niyang sinabi kay Peng Hao. Ilang daang taon na akong pabalik-balik. Pagkatapos, binaliwala ni Luli. Si Peng Hao na nagugulat pa rin at tumalikod, sumigaw. Boss! 5 plato pa ng karne ng baka. Kailangang manipis ang hiwa, ha? Mabilis ding sumagot ang amo, sige. Baoli. Yumuko si Peng Hao sa mesa, naisip. Isang hotpot, ilang daang taon na ba? Nataranta si Peng Hao, naisip. Nakakatakot na talaga ang panahon. Masyado ring nakakatakot si In Elu. Ibinaba ni Luli ang chopstick sa plato, sinabi, busog na. Hinaplos ni Luli ang tiyan, sinabi, bukas, kakain ulit tayo ng isa pa. Tiningnan ni Peng Hao si Luli at naisip kung sabagay. Sige noo, pagbalik niya ngayon. Parang medyo iba kaysa dati. Sa labas, ang maliwanag na buwan ay kabaligtaran ng madilim na langit. Nagsalita si Luli, malalim na ang gabi. 2 kamay ni Luli ang nakapatong sa mesa, nagtanong. Dala ba ni Haozi ang telepono? Tumayo ng tuwid si Peng Hao, sumagot, opo, dala ko po. Si Peng Hao ay mabilis na kinuha ang telepono, nag-swipe-swipe, nagsalita. Tatawag ako ng sasakyan. Iniunat ni Luli ang kamay, sinabi. Hindi. Gusto kong tawagan ang ilang dating kaibigan. Sa Amazon Rainforest, isang helikopter ang lumilipad sa kalangitan. Ang mga elisi ay umuugong. Ang nakaupo sa helikopter na iyon pala ay si Elder Yu, Dinas Luyuzong. Si Elder Yu, na may hawak na bote ng tubig, ay nag-iisip. Hindi ko inaasahan. Darating ang araw na ang tao ay talagang makakalipad na. Tumingin si Elder Yu sa labas mula sa bintana ng helikopter. Isang ibon ang lumilipad sa harap ng malaking araw. Naisip ni Elder Yu, dapat talagang maranasan. Ang bantay na nakaupo sa harap ay lumingon, hawak ang isang telepono, sinabi, boss. May tawag po para sa inyo. Hindi na nag-isip pa si Elder Yu, sinabi ko na. Ngayon, hindi ako mag-aasikaso ng trabaho. Pakipatay mo na. Muling idiniin ang bantay. Sabi po sa kabilang linya, apelyido raw niya ay Lu, kaibigan niyo raw po. Narinig ito ni Elder Yu at labis na nagulat. Mabilis na iniunat ni Elder Yu ang kamay. Gustong kunin ang telepono, sinabi. Mabilis?
Ibigay mo sa akin. Inilagay ni Elder Yu ang telepono sa tenga, sinabi, hello. Ang tingin ay nagtatanong habang nakatingin sa telepono. Nakinig si Elder Yu sa kabilang linya at sumagot. Tama. Ako nga. Bigla, ngumiti si Elder Yu. Nanatili ang ngiti sa labi ni Elder Yu. Bahagyang yumuko, sinabi, syempre. Syempre, naaalala ko. Sa bansa Evi, napapaligiran ng mga lunti ang puno. May isang bahay na gawa sa kahoy sa gitna ng damuhan. 2 ibon ang lumilipad sa asul na langit na may puting ulap. Bigla, isang malakas na putok ang narinig. Isa sa 2 ibon na may dugo na sa katawan ay nahulog. Si Hauzi ay galit na sumisigaw. Lumingon si Hauzi sa puting kabayo. Itinuro ni Hauzi ang nahulog na ibon. Nag-utos sa kabayo, halika. Kunin natin ang ating tropeo. Tumingin sa ibang direksyon ang puting kabayo. Hindi alam ni Hauzi kung ano ang sasabihin sa sitwasyong ito. Ang puting kabayo ay malamig na tumingin kay Hauzi. Nag-unat si Hauzi, galit na tumingin sa kabayo. Pagkatapos, agad na nanghina si Hauzi. Lumapit si Hauzi at hinaplos-haplos ang kabayo, sinabi. Alam mo ba? Ang nakakainis mong tingin. At ang napakagaling mong lolo ay magkamukha. Magkamukhang magkamukha. Ha 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 ha. Bigla, ang telepono sa bulsa ni Hauzi ay tumunog. Hinawakan ni Hauzi ang telepono, nagtatakang sinabi, ha? Numero mula sa ibang bansa. Sinagot ni Hauzi ang telepono, sinabi, hello. Sino ang tumatawag sa pato? Bigla, ang mukha ni Hauzi ay tila nagulat ng husto. Natigilan si Hauzi, naisip. Lu. Sa bansay. Ang langit ay asul at may isang kawan ng ibon na lumilipad. May isang marangyang yete sa gitna ng dagat. Sa loob ng yete, isang lalaki na may matipunong katawan. Bawat kalamnan ay litaw. Ay nakasuot ng swimming trunks at basang-basa. Mabilis na tumalon ang lalaking iyon sa swimming pool sa ibaba. Nang may napakagandang tindig. Ang swimming pool, dahil sa impact, ay lumikha ng malakas na tunog. Isang boses ang nagsalita, susunod. Sa likuran ng lalaking ito ay isang grupo ng iba pang mga lalaki. Ang butler na nakatayo sa tabi ng mga lalaki ay sumigaw, ipakita niyo ng husto ang inyong kakisigan. Mga binata, nakatingin sa inyo ang reyna. Isang tagapagsilbi ang nagdala ng isang baso ng tubig, nagsalita. Madam, narito na po ang inyong inuming walang asukal. Narinig ito ng babae at sumagot. Ang babae pala ay si Ana. Kinuha ni Ana ang baso ng tubig, sinabi, salamat, mahal. Tiningnan ni Ana ang baso ng tubig, naisip, hay. Nasa edad na rin ako. Nakailangang kontrolin ang asukal at mga gwapong lalaki. Ang telepono na nakapatong sa mesa sa tabi ni Ana ay tumunog. Nagpapahinga at naabala. Kaya naiinis si Ana, sinabi. Lintik, sino ang gumagambala sa aking bakasyon? Kinuha ni Ana ang telepono, naiinis na bumulong. Pambihirang oras ng pahinga. Nakakainis. Lumabas si Ana sa balkonahe ng yete para sagutin ang telepono. Nagsalita siya, hello. Ako si Tanya. Kahit sino ka pa. Ang pagtawag sa akin ngayon ay hindi magandang ideya. Narinig ang sinabi sa kabilang linya. Tila may natuklasan si Ana, sinabi, Jeve. Binata. Buong puso akong maglilingkod sa iyo. Hindi alam kung ano ang sinabi ng nasa kabilang linya. Ngunit ang mukha ni Ana ay labis na nagulat. Naging alerto si Ana, sinabi, hindi ko na kailangang gamitin ang pangalang ito ng matagal na. Sino ka? Ang kamay ni Ana na nakapatong sa rehas ay nanginginig. Mabilis siyang sumagot, si Ginoo ba? Siyempre, naaalala ko. At tahimik na nakinig si Ana sa sinabi ng nasa kabilang linya. Pagkatapos, umiti si Ana, sinabi, opo, alam ko na po. Ibinaba ni Ana ang telepono at mabilis na nag-utos. Sabihin mo sa kapitan. Agad na bumalik sa daungan. Pagkatapos, sabihin mo sa mga piloto na maghintay ng utos. Ang butler na nakatayo sa likuran ay nagtatakang nagtanong, Madam, kayo. Saan po kayo pupunta ng ganito? Napapikit si Ana, ninanamnam ang sariwang hangin. Sinabi niya, hahanapin ko muli ang aking kabataan. Sa Eternal Club. Si Peng Hao ay naglalakad sa pasilyo. Ang kanyang mga yapak ay umuugong. Si Peng Hao, na nakasuot ng itim na suit, ay nagsabi, Ginoo.
Ayos na po. Ipinatong ni Peng Hao ang isang pares ng salamin sa mesa. Isang tunog ang narinig. Sumulyap si Luli sa salamin. Na may hindi mailarawang mukha, sinabi. Sa wakas. Umiti si Luli ng mapanganib at kinuha ang salamin. Isinuot niya ang salamin, sinabi. Lumiwanag na ang mundo. Sa isang tahimik na silid. Nagtanong si Luli kay Peng Hao. Ang mga bisita ko, dumating na ba silang lahat? Sa mansyon, pumasok si Che Kuan, sinabi. Tio, may bagong balita na naman mula sa club. Pagkatapos, si Elder Vin, na nakaupo sa upuan at nag-aalmusal, ay narinig ang anunsyo mula sa kanyang pamangkin. Mahinahong sinabi ni Elder Vin. Ang mga aktibidad ni Ginoo ay lalong nagiging sunod-sunod. Pagkatapos, sinabi niya, sa pagkakataong ito ay mabilis na sumagot si Che Kuan. Nagbalita ang airport doon. 3 pribadong eroplano ang dumating sa Shenzhen Airport. Halos sabay-sabay. Naglagay si Elder Vin ng isang kutsara ng lugaw sa bibig, kumain. Sa kanyang tenga ay naririnig pa rin ang boses ni Che Kuan. Sa ngayon, naimbestigahan lang namin ang isang Chinong nagngangalang Yu Song. Ang sabi, nasa bansa siya ng South America. May malaking ari-arian at impluensya. Ang matandang mukha ni Elder Vin ay walang anumang ekspresyon. Marahil dahil matagal nang nabubuhay. Hindi na siya nagugulat sa anumang bagay. Dahan-dahang nagsalita si Elder Vin. Si Yuzong, parang narinig ko na. Ang kanyang lakas ay hindi rin nalalayo kay Em. Saigon. Nag-cross ng braso si Elder Vin sa mesa, nagpatuloy. May nagsasabing ang kanyang mga ninuno ay nagmula sa South America. Ang buong angkan niya, mula noon hanggang ngayon, ay hindi pa nakapunta sa China kahit isang beses. Si Elder Vin ay nag-iisip pa rin ng mabuti, nagpatuloy. Paano niya nakilala si Amy Lu? At mula pa sa malayong lugar ay pumunta rito. Na parang may nahulaan. Nagulat si Elder Vin, nanlaki ang mga mata, naisip, hindi kaya't. Medyo natakot si Elder Vin, naisip. Ang ninuno niya siya mismo. Mabilis na lumingon si Elder Vin kay Che Kuan. Ang dalawa pa, kumusta? Bukod doon, ano ang pagkakakilanlan nilang dalawa? Itinaas ni Che Kuan ang isang kamay na parang naglilista. Pagkatapos ay nagpatuloy, ang isa sa kanila ay mula sa bansa I. Ang isa naman ay mula sa bansa I. Sa panlabas na anyo, mukha lang silang ordinaryong mga ngalakal ng langis. At magsasaka. Pero sa loob, may iba silang pagkakakilanlan. 2 kamay ni Elder Vin ang nakasandal sa baba, nag-iisip. Habang nag-iisip, JC, sabi niya. Nakatanggap ng bagong balita si Elder Vin at tumingala. Mabilis na sinagot ni Che Kuan ang tanong ni Elder Vin. Pero ang relasyon nilang dalawa ay tila hindi maganda. Sa daan, 2 kotse ang tumatakbo. Isang kulay abo at isang kulay matingkad na asul. Ang 2 kotse ay tumatakbo ng parang baliw sa daan. Ang kulay abong kotse ay umabante at hinarangan ang matingkad na asul na kotse. Ang 2 kotse ay tumatakbo na parang nasa karera. Ang nagmamaneho ng kulay abong kotse ay si Ana pala. Binuksan ni Ana ang bintana ng kotse, lumingon at ngumisi ng may pangmamaliit, sinabi. Ha. Matandang lalaki. O kaya't bumalik ka na lang sa pagsasaka. Tungkol kay Emalu. Hindi mo na kailangang mag-alala. Galit na sumigaw si Hausi, matandang babae. Masyado kang mapangmaliit. Pindot ni Ana ang accelerator, umusok ang manibela dahil dito. Tuwang-tuwang sumigaw si Ana, langhapin mo ang usok ng kotse ko. Nagalit si Hausi at sumigaw din, hindi patas. Ang bantay na nakatayo sa harap ng gate ng club. Ngunit tila may napansin na ingay. Tumingala ang bantay at nakita sa malayo. Ang 2 anino na papalapit. Pindot ng bantay ang kanyang headset, nag-anunsyo. Sir, dumating na ang mga bisita ng amo. Mabilis ding sumagot ang nasa kabilang linya. Nakuha ko. 2 kotse ang mabilis na humaharurot. Nataranta ang bantay, nautal na sinabi, ano-anong ginagawa nyo? Mabilis na dumaan ang 2 kotse. Nag-iwan ng alikabok sa bantay. Huminto si Peng Hao sa harap ng 2 kotse, humihiling na huminto. Hinto! Mabilis na pumreno ang 2 kotse. Dahil sa malakas na impact ng 2 kotse. Umalimbukay ang alikabok. Naglabas ng baril si Peng Hao at itinutok ito sa 2 kotse, humihiling. Bumaba kayo. Lahat kayo, bumaba.
Mabilis na bumaba si Ana, sinabi, "Hay naku. Dahan-dahan lang, mahal." Parehong itinaas ni na Ana at Hausi ang kanilang mga kamay. Ang mukha ni Ana ngayon ay nagbibiro pa rin, sinabi. "Kami ay mga dating kaibigan ni Lu." Ayaw talagang makinig ni Peng Hao. Seryosong sumigaw, "Tumayo kayo dyan at huwag gagalaw." Nanatili si Peng Hao sa kanyang posisyon, humihiling. "Tumalikod kayo." Ilagay ang mga kamay sa hood ng kotse. Ngumiti si Ana ng nanunuya, sinabi. "Mahal. Ang bastos na pakikitungo sa isang ginang ay hindi maganda. Maaari nating samantalahin ang Hindi pa tapos magsalita si Ana ng seryoso. Magsalita si Peng Hao, sumisigaw. "Gawin niyo agad." Tuwang-tuwang tiningnan ni Hausi ang naiinis na mukha ni Ana, masayang sinabi, "Hahaha. Hindi nila kayang lunukin ang sinasabi mo. Payo ko, subukan mong pumunta sa parke." Sumulyap si Ana sa likuran, tiningnan si Hausi at naiinis na sinabi. "Ano ang ibig mong sabihin?" Galit na sumigaw si Ana, "Pangit na matandang lalaki." Umiti si Hausi, sinabi, "Matandang babae." Ang dalawa ay ganoon. Ang isa ay naninigaw ng pangit na matandang lalaki. Ang isa naman ay may mukhang nanunukso, sumasagot ng matandang babae. Ang dalawa ay nag-aaway sa harap ng pinto. Maghanap ka nga ng salamin at tingnan mo ang sarili mo. Isang kulubot na mukha. May mukha ka pang mangakit ng iba. Ang luya, habang tumatanda, lalong umuurong, naiintindihan mo ba? Lintik. Nakakasuka. Tulalang tiningnan ni Peng Hao ang eksena sa harap niya, sinabi, "Hoy." "Hoy." Bigla, isang boses ang narinig, "Hausi. Mag-relax ka lang." Si Luli, dalawang kamay na nakasuksok sa bulsa. May bahagyang ngiti sa labi, sinabi. "Lahat tayo ay magkakasama." Nakita siya ni Peng Hao at sinabi. "Ginoo." Ang dalawang sina Ana at Hausi, dahil sa kanyang paglitaw, ay tumahimik. Si Luli ay tiningnan silang dalawa na may mapanganib na tingin at ngiti. Nagsalita siya. "Matagal na tayong hindi nagkikita, mga kaibigan ko." Sa pasilyo ng Eternal Club, bawat 2 metro ay may isang bantay na nakatayo ng tuwid, nagbabantay. Isang boses ang narinig. "Bagamat sa puso ko ay handa na ako. Ngunit nang personal kong makita ang mukha ni Ginoo, hindi pa rin ako makapaniwala." 3 pares ng sapatos ang nakatayo sa pasilyo. Si Hausi ay nakatitig kay Luli, naghihinala. Paulit-ulit siyang nagtatanong. "Ikaw ba talaga si Lu? O lahat ng kahalili ay nagpa-plastic surgery? Para magmukhang ganyan? O isa itong misteryosong organisasyon na tumagal ng daan-daang taon?" Nawala ng pasensya si Luli at sinabi, "Jimmy Hausi. Napakayaman pa rin ang iyong imahinasyon." Nakatayo sa pasilyo at hindi sumusunod sa kanya. Tinawag ni Hausi. "Kung gayon, maaari mo bang sabihin ang pangalan ng pinakamahal?" "Kung kabayo." Narinig ito ni Ana at nainis din, sakto lang. Nagpamaywang siya. Lumingon at kinuwestiyon siya, "Ano naman?" "Iyon ang aking swerteng kabayo." Ngunit si Ana ay nagkrus lang ng braso at mumuso, ayaw pansinin. Makalipas ang ilang sandali, isang malakas na mura ang umalinggaw sa bahay. "What the heck?" Sina Hausi at Ana ay parehong nagulat. Nang makita ang taong nakaupo sa opisina ni Luli. Nagulat siyang nautal. "Shati. Bakit nandito rin siya?" Habang si Ana ay hindi masaya kahit kaunti, ano ng kabaliwan ito? Ang lalaking nakaupo ng komportable ay lumingon. Itinaas ang 2 daliri bilang saludo ng sundalo. Iyon pala ay si Elder Yu. Nanlaki ang bibig ni Hausi, "Elder Yu? Bakit nauna ka ng isang hakbang?" Mahinahong sinabi ni Elder Yu. "Habang kayo ay umuupa ng pinakamarangyang sasakyan sa lungsod, ako naman ay tumawag ng taxi at dumaan kami sa overpass." Nagkrus ng braso si Hausi, hindi masaya, napakatuso. Sa mga sandaling ito, nang makita silang nagmamahalan, si Luli, na nakakrus ang braso at nakasandal sa mesa, ay nagulat din. "Hindi ko inaasahan na ganito pala kayo kalapit sa isa't isa. Dati, nag-aalala pa ako na ang mabuhay ng matagal ay masyadong malungkot. Mukhang nag-alala ako ng walang dahilan." Sa labas ng silid ng sekretarya, si Shen Yusu, ay nakatayo, naghihintay ng utos. Narinig niya ang buong usapan na nagaganap sa silid. "Kung gayon, una, gusto niyo bang
Makipag-usap sa akin tungkol sa inyong mga nagawa. Nitong mga nakaraang taon. Elder Yu, nauna ka. Magsalita ka na. Ang matandang iyon siguro lumabas na. Hayaan mong ako ang magsalita. Tahimik siyang nag-iisip. Hindi pinapansin ang nilalaman ng kanilang tinatalakay. Ngunit ang ulat ni Elder Yu ay patuloy pa rin. Nitong nakaraang panahon, kaming ilang tao ay tumanggap at maayos na inayos. Ang kabuuang 151 katao sa rainforest. Kabilang doon ang ilang pinakatanyag. Naglaan kami ng mga laboratorio, katulong at sariling pangkat. Malaki ang ginastos. Ang buong base ngayon ay may mahigit 5,000 katao na. Kabilang doon, ang mga mananaliksik sa agham ay halos kalahati. Sa mga sandaling ito, bumulong si Shen Yusu, nahuli na ang batang iyon. Sa labas ng isang marangyang mansyon, ang asul na langit at puting ulap ay nagpapahiwatig ng isang magandang araw. Ngunit kung ano ang nasa loob, mahirap hulaan. Ang matandang butler ay maihawak na isang tray, na may lamang isang itim na telepono. Naglalakad siya sa malaking bulwagan na may mga ginintuang haligi. Marangya. Sa sala, si Arthur ay tahimik na nakaupo mag-isa. Nang marinig ang tawag sa kanyang pangalan, tumingala siya. Inanunsyo ng matandang butler na muling tumawag ang kausap, para kumpirmahin ang oras ng kanyang pag-alis. Huminto sandali. Napapikit ang butler, malalim ang iniisip, pinaalalahanan ang amo. Paumanhin po sa aking prangkang pagsasalita. Kahit na ayaw ninyong pumunta, dapat pa rin inyong sagutin ang telepono. Iyon po ang pangunahing tuntunin ng kagandahang asal. Yumuko ng malungkot. Nagsalita si Arthur, Anfute, Anik Alfred. Wala ka ring pinagkaiba sa tatay mo. Ang dila mo ay napakasama pa rin. Prangkang sinabi ni Alfred, hindi po ako nangangahas na humingi ng pagkakaiba. Sa huli, hindi rin naman po bibilangin ang sinasabi ko, hindi po ba? Lumipat si Arthur sa ibang usapan na walang kaugnayan. Mula pagkabata, alam ko na. Ang aking ama at ina ay hindi ordinaryong mga tao. Naalala niya ang kanilang anyo noong bata pa sila. Sila talaga ay parang mga Diyos. Ang aking ama, isang kumpas lang ng kamay. Maaari niyang dagdagan ng 100 taon ang buhay ng isang tao. Walang ipinakitang anumang ekspresyon si Alfred, sumagot lang ng normal. Hindi po malayong mangyari. Siya ngayon ay unti-unti na ring tumatanda. Tulad ninyo. Idinagdag pa ni Alfred. Alam po ninyo na wala akong intensyong mang-insulto. Ngunit dumilim ang mukha ni Arthur at tila nagrereklamo, sinabi. Sa tingin mo ba, ang Diyos ay tatanda? Narinig ito ng matandang butler at iminulat ang mga mata. Ngunit hindi nagsalita, nakatayo lang doon bilang lugar. Para sa hinaing ng amo. Nagpatuloy si Arthur. Kung ang aking ama ay mananatiling bata magpakailanman, paano ako makikisalamuha sa kanya? Mahirap isipin. Nagpatong ng kamay si Arthur sa tuhod, malungkot. Na parang may kinakalkula. Tumalikod ang matandang butler para umalis. Agad na nagtanong si Arthur, saan ka pupunta? Sa mga sandaling ito, lumingon si Alfred at sinabi, pupunta po ako para ayusin ang mga bagahe. Papuntang Tianzhou, China. Narinig ito ni Arthur at biglang nainis. Ano ba talagang sakit mo? Hindi mo ba ako narinig? Sumulyap ang butler at nagreklamo, matanda na po kayo. Paano kayo magiging miyembro ng asosasyon? Nang hitsura. Tiningnan ang mukhang seryoso ng amo. Nagpatuloy si Alfred. Sa ngayon, hawak ninyo ang lahat ng malalalim na koneksyon. At maraming tagasunod. Ang mga tagumpay na ito ang tunay ninyong yaman. Kapag kaharap ninyo ang inyong ama. Tahimik ng matagal, saka lang siya nagsalita. Tama ka. Kahit papaano, kailangang subukan, hindi ba? Tumango ang matandang butler. Pupunta na po ako para ayusin ang mga bagahe. Pagkatapos ay tumalikod. Ngunit tila may naalala, sinabi niya, nga pala. Bumalik si Alfred sa harap ni Arthur. Tungkol sa tanong, ninyo kung may sakit ba ako? Sa katotohanan kahit na. Ang aking katawan o isip ay napakalusog. Ginoo. Napakalusog. Nang makita ang ngiti sa labi ni Arthur, nag-iwan ng isang pagbati ang matandang butler. At umalis, magandang araw po sa inyo. Sa kalangitan, isang eroplano ang dahan-dahang lumalapag. Lumalapag ito sa central na airport ng China.
Bigla, si Arthur, na may tungkod, ay paisa-isang bumaba. Si Alfred ay nasa likuran. Habang bitbit ang mga bagahe, pinapaalalahanan ang amo. Dahil hindi pa tayo pamilyar sa bansang ito. Taos puso ko pong ipinapayo sa inyo. Naunahin ang paggamit ng mga kagamitang pangkalinisan. Nadala ko. Bigla, may nakita si Arthur, nagulat at huminto. Pinandilatan niya ang mata, pilit na tinitingnang mabuti. Pagkatapos, nanlaki ang kanyang mga mata, lumiit ang balintataw. Sa malayo, may dalawang anino na nakatayo. Naisip niya, ang aninong iyon. Ama! Ina! Sa isang mansyon sa labas ng bayan. Isang nagmamadaling yapak ang narinig sa labas ng pasilyo. Isang pamangkin ni Elder Vin ang humahangos na pumasok. Agad na nagulat. Tiyo, may mga tao na naman mula sa bansa Asay ang bumisita kay Alu. Pagkatapos, napansin niya si Elder Kong na naroon din. Kaya't huminto siya sa pagsasalita at bumati. Oh, Tiyo Kong, nandito rin po pala kayo. Umiti siya at tumango. Pagkatapos ay ipinaliwanag. Ang amo ninyo ay nagmamadali, kailangang bilisan. Kabababa ko lang din ng eroplano. Ngunit nang makita na ang kanyang iulat, ay mas mahalaga kaysa pakikipag-usap. At hindi na rin kailangang itago kay Elder Kong. Kaya't hinimok ni Elder Vin si Chai Kuan, magpatuloy ka. Si Patriarch Kong ay isang mahalagang bisita na inimbitahan natin. Hindi na siya nag-atubili pa. At iniulat ang mga impormasyong natanggap niya. Hindi gaanong marami ang impormasyon tungkol sa bagong dating. Ngunit bawat detalyeng naimbestigahan ay nakakagulat. Sa lahat ng alam ko, ang pribadong yaman ng taong ito ay namuhunan. At nakakalat sa buong Europa. Narinig ito ni Chai Kuan. Ang tingin ni Elder Vin ay malalim. Dalawang lalaki. Isang may pulang buhok at isang may dilaw na buhok. Ay lumitaw sa kanyang ulat. Nalaman na. Kahit ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ay target niyang makipag-ugnayan. Siyempre, ito ay panlabas lang niyang katauhan. Pagkatapos ni Chai Kuan, nagtanong si Elder Vin, kung gayon, ano ang pangalan ng taong iyon? Pinagpawisan siya, nautal na sinabi ang pangalang iyon, Arthur. Arthur Lu. Nagulat si Elder Vin. Habang si Elder Kong ay tumawa, haha. Idinagdag pa ni Chai Kuan. Bagamat nitong mga nakaraang taon, siya ay unti-unti nang naging tahimik at namuhay ng pribado. Ngunit ayon sa ilang pananaliksik namin, huminto sandali. Kumunot ang kanyang noo, sinabi, ang matandang 100 taong gulang na ito. Maaga pa lang, ay nagsimula ng mamuhunan sa kawanggawa mula noong nakaraang siglo. Naimbestigahan pa nga namin ang mga makasaysayang dokumento na may kaugnayan sa kanya sa iba't ibang panahon. Mula roon, mahihinuha na siya ay hindi bababa sa 150 taong gulang na. Si Elder Vin ay napasandal sa baba, nag-iisip. 150 taong gulang. Ang taong may kaugnayan kay Alu. Hindi rin kakaiba. Ngunit si Elder Kong ay tahimik na nakaupo sa isang tabi, nag-iisip. Pagkatapos, si Elder Vin, na may mapanuring tingin, ay nagtanong sa sarili. Siya at si Lu, ano ang kanilang relasyon? Arthur D. Sa mga sandaling ito, nagsalita si Elder Kong. Lalo akong nagiging mausisa tungkol kay Lu. Haha. Kuya Vin, napakabuti naman at nakapunta ka sa akin. Pagkatapos, napapikit siya at napabuntong hininga. Kumpara sa grupong iyon, tayo ay talagang napakabata pa. Hindi pa kasama ang kanilang kayamanan at malawak na koneksyon na naipon sa loob ng mahabang panahon. Kapag naiisip ko pa lang, nakakatakot na. Pagkatapos, malakas siyang tumawa, nagtanong ng bagay na kanyang kinainteresan. Kung gayon, si Lu ba ay madaling lapitan? Napapikit si Elder Vin, malalim ang iniisip, si Lu bati. Pagkatapos, iminulat niya ang mga mata, tiningnan. Si Patriarch Kong, ngumiti. Isang taong handang makipagtransaksyon ng patas. Narinig ito ni Elder Kong at tumahimik ng ilang segundo, saka malakas na tumawa. Napakabuti. Napakabuti. Maaari ring sabihin na si. Bigla siyang tumayo, nagpamaywang, masaya. Basta't handa tayong magbigay. Tiyak na makakatanggap tayo ng kapalit. Para sa mga negosyanteng tulad niya, ito ang pinakaligtas na transaksyon sa buong mundo. Sumang-ayon din si Elder Vin dito. Ngumiti siya.
Kapag nagsanib puwersa tayo, tiyak na kaunti ang gagawin, marami ang aanihin. At para makamit iyon, kailangan niyang simulan agad ang pagpapatupad ng plano. Kaya't inutusan niya si Chai Kuan na ihanda ang sasakyan. Agad tayong pupunta sa Eternal Club. Magpapakilala kay Lu. Agad siyang humiti at sumunod, opo. Makalipas ang ilang sandali sa Eternal Club, si Professor Du ay maayos na nakaupo, tinatanggap sina Elder Vin at Elder Kong. Na ikinahiya ng dalawang matandang tusong ito. Dahil hindi siya ang gusto nilang makita. Biglang napabulala si Elder Vin, sabi mo, si Lu. Wala siya rito. Napapikit si Professor Du, sumagot, pasensya na po. Si Lu ay bumalik lang ng 2 araw at umalis na naman. Pasensya na po, nasayang ang pagpunta ninyo. Parehong pinagpawisan ang dalawang matanda na init. Nag-aalalang nagtanong si Elder Vin. Kung gayon, alam mo ba kung saan siya pumunta? Habang si Elder Kong ay gustong malaman kung gayon mga kailan siya babalik. Hindi naman ito lihim na impormasyon. Kaya't tapat niyang sinabi. May ilang dating kaibigan at kamag-anak si Lu na bumisita. Ang mga taong ito ay kailangang personal na asikasuhin ni Lu. Narinig ito ni Elder Vin at lalong nagulat, ha? Sino ba talaga ang taong iyon na kayang magpaharap ng personal kay Ginoo? Matagal siyang tiningnan ng mabuti ng dalawa, tinatasa. Na parang tapos nang mag-analisa. Ngumiti si Professor Du, marahil narinig niyo na rin. Kung gayon, hindi na kailangang magpaligoy-ligoy pa. Nahihiya, nagkunwari ang dalawang matanda, nagbibiro lang si Professor Du. Gusto ko lang ipakilala kay Ginoo ang aking matandang kaibigan. Ngumiti si Elder Kong bilang pagsang-ayon. Sa mga sandaling ito, hindi na siya nagtago pa. Ibinahagi niya ang impormasyon sa katotohanan. Ang base sa South America ng club ay tapos ng itayo. Sa pagkakataong ito, ang pagpunta ni Ginoo doon ay para isama ang mga dating kaibigan niya noon. Para sama-samang suriin ang gusali. Napakalaki ng impormasyong ito kaya nagulat ang dalawang matanda. Naisip nila, South America.